magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So natapos na po ang ginagawang hearing po ng Quadcom sa pag-uusig po kay Pangulong Duterte. Ngayon po ang kailang recommendation nga po, isampahan po ng kaso si Pangulong Duterte gaya ng ikinaso nila Senator Trillanes sa ICC, Crimes Against Humanity. Yan po ang pinaka ikakaso po kay Pangulong Duterte. At dahil doon, ipapasa na po nila ang obligasyon sa DOJ at sa NBI ang pag-iimbestiga kung meron pong katotohanan yung nakitang probable na mga congressman natin dun sa ginawang hearing. Ngayon, dito po mukhang may ipit po sa sabihin nating katotohanan ang NBI dahil sa siyempre pagdating sa investigasyon ng tamang proseso na idadaan sa korte, ang pagbabasihan po dyan ay yung ebidensya at hindi po yung hearsay. Kaya nga mukhang sa gagawing investigasyon na to, ang may ipit dito ay NBI dahil kapag sila ay gumawa ng recommendation na huwag ituloy or sabihin natin mabasura yung kanilang isasampang kaso, so lalabas po na mali or talagang paninira lang po ang ginawa ng mga congressman, particular dun sa Quad Committee dahil kumbaga masasayang lang yung effort nila na napakahabang hearing pero mapupunta po sa wala. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Sinimulan na ng Department of Justice, katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang ahensya ang case build-up kaugnay ng umano'y mga krimen sa anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Yusek Jess Hermogenes Andres, muling ipatatawag ang mga testigo mula sa Quadcom hearings para sa mas maayos na apidabit at ebidensya. Tiniyak ng DOJ na ang mga isasampang kaso ay nakabase sa sapat na ebidensya at walang harassment na magaganap. Sinusuri. So kahit po ang DOJ mukhang naniniwala, nagkaroon po ng harassment doon sa ginawang hearing ng Quadcom. Dahil nga kitang-kita naman na kapag yung mga resource person na hindi magdidiin kay Pangulong Duterte, talagang inuusig nila ng todo. To the point na ang pinaka last option nila is i-cite in contempt. Tulad na lang nila Superintendent Padilla doon sa Davao Penal Farm na sinasabi na tinawagan daw siya. Sabi ng mga inmate yun sabi ng mga inmate, narinig daw nila yung boses ni Pangulong Duterte na tumawag kay Superintendent Padilla at kinongratulate siya dahil doon sa pagkakatyugi ng 3 Chinese drug lord. So hearsay po yun. Pero dahil nga pinabulaanan yun ni Superintendent Padilla, 2 beses niyang pinabulaanan, itinanggi niya na tinawagan si Pangulong Duterte, siya ay isinite in contempt. So pagkatapos niya i-cite in contempt, no, pinatawag uli siya, nagbago po yung kanyang statement at parang tila inamin niya na tumawag nga raw si Pangulong Duterte sa kanya, pero sa kanyang affidavit, malinaw sinabi niya na kaboses nga daw ni Pangulong Duterte yung tumawag sa kanya, kaya inassume niya daw na si Pangulong Duterte yun. So dahil doon, hindi po siya isinite in contempt na. Pangalawa, si Ruhina Garma. So binibigyan nila ng kahulugan yung pagiging closeness daw nila ni Pangulong Duterte. So dahil doon, dahil hindi nga sinasagot ng direkta ni Ruhina Garma yung tanong sa kanya, dahil nga napaka-general ng tanong gaano raw sila ka-close ni Pangulong Duterte? Meron daw bang something special kaya sila close ni Pangulong Duterte? In the point siya bilang PCSO chairman. Dahil sa pagtanging sagutin ni Ruhina Garma, isinite in contempt siya. Ngayon, after niyang i-recant yung kanyang statement na kumbaga sinasabi nga na nilaglag na daw niya si Pangulong Duterte pagdating doon sa reward system.
So hindi na siya sinight in contempt. At the same time, nakalipad pa siya papuntang Amerika. At ngayon, nandun siya ngayon. Kumbaga, dun siya ngayon nagtatago sa Amerika. Hindi na siya umattend ng Quadcom. So, pangatlo, si Colonel Leonardo na taga-INC. Sinight in contempt din nila dahil nga itinatanggi niya yung reward system. So, andun yung harassment. Gaya ng sinasabi nitong USEC na to, na sa investigasyon na gagawin nila, hindi na, kumbaga wala ng harassment ang mangyayari, kagaya ng ginawa ng Quadcom. Sinusuri rin kung kailangang ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa mga testimonya at ebidensyang nakalap. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabpi na rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite doon sa committee. So yun po, maganda na yung gagawin niya ng nangyari na rin na ipasa na po sa DOJ yung recommendation sa pagsasampa ng kaso. Kasi dito medyo talagang maiipit dito sa tingin natin yung NBI. Dahil nga kung ebidensya yung pagbabasihan, mukhang doon po sasablay itong Quadcom. Dahil lahat ng kanilang hawak ng mga nangyaring hearing is puro mga affidavit lang at puro kwento, puro hearsay lang. So, mahirap naman sabi nga 'di ba ni Congressman Kong Hoon. Sabi niya kay General Wilkins Villanueva, ang dami na nga raw chismis-chismis na nangyayari pero bakit hindi raw nakapagsampa ng kaso. So, talagang ang Quadcom umaasa lang sa chismis. So, dito sa DOJ, kaya nga sabi ko sa inyo mukhang may ipit sila. Kasi pagdating dito, ebidensya na yung pag-uusapan. Tulad na lang nung sinasabi nilang merong reward system sa PNP. Sinabi na rin ng PNP na walang nangyayaring reward system sa kanila. So kung testimonya lang yung pag-uusapan, doon pa lang medyo basag na kagad yung kanilang script na merong reward system dahil itinanggi na ng PNP. Diba? Walang isang PNP personnel, walang mga PNP chief na nagsabing nagkaroon ng reward system. Ngayon, kung ipatatawag nga nila yung mga resource person, yung mga witness na nagtuturo kay Pangulong Duterte, especially dun sa mga kinontempt pa, ngayon may pagkakataon na sila na magsalita dahil meron na silang abogadong gagabay sa kanila. Unlike dito sa Quadcom, na hindi sila pinapayagang makapag-usap ng kanilang mga legal counsel. Kumbaga rito, hinaharang ng mga congressman na makialam yung mga legal counsel ng mga resource person. Kaya nga nalabag yung mga karapatan ng mga resource person na sinasabi nga dapat nandun lang sila para magbigay lang ng linaw doon sa tinatawag nilang in aid of legislation. Pero ang nangyari, parang hinatulan na sila nitong mga congressman na halos every time meron silang hearing, meron silang ipinakukulong at sinasabi nilang ito ay mga nagsisinungaling. So sila na yung nag-imbestiga, kumbaga kinuha na nila yung trabaho ng pulis, kinuha nila yung trabaho ng NBI, pati yung pagbibigay ng hatol ng korte, kinuha na rin nila. Kaya nga itong mangyayaring investigasyon na gagawin ng DOJ, alam naman natin na mukhang malaki yung posibilidad na bigyan nila to ng probable cause. Pwedeng ganun na mangyari kasi nga, pag ito hindi lumusot sa kanila, lalabas na ang Quadcom ay puro paninira lang ang ginawa. So, tatamaan dito si Speaker Romualdez, tatamaan din dito yung administrasyon. So, para maisalba nila yung dalawang yon, kailangan nilang gumawa ng paraan para maidiin si Pangulong Duterte. Kaso, ang magiging problema rito, pagdating sa korte, kapag hindi nila nakitaan ng probable cause,
Ang madidiin naman dito, ang masisira rito, itong NBI dahil maling-mali, kumbaga puro mali yung mga ipapasa nila, makikita naman ng korte yan. At malamang din mukhang hindi rin tumuloy yan sa korte dahil yung kanilang hepe ngayon, si retired Justice Santiago, retired justice po siya. Kung sa kanya pa lang, nakita niya na puro walang matibay na ebidensya, pwede niya na kagad yung itapon sa basurahan. So kung gagawin niya yun, malamang sibakin siya bilang NBA director. Kaya nasa kumbaga nasa boiling point dito yung yung NBI dahil sa kanila iaatas yung paghahanap ng ebidensya ng mga pwedeng magdidiin kay Pangulong Duterte. At the same time, yung DOJ, alam naman natin ng DOJ, manhid na yan sa kapalpakan, sa kahihiyan. So kahit na magkamali-mali sila dyan, okay lang yan, tanggap na ni Remulla yan. So basta lang may ligtas lang nila yung dignidad ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin nilang nalunukin yung kahihiyan. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari sa investigasyon ng NBI, kung mabibigyan ba talaga ng probable cause yung isasampa nilang kasong crimes against humanity dito kay Pangulong Duterte. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.